Ito po, kalalabas lamang ng desisyon. Parang mga ilang minuto pa lamang ito, mukhang nagpalabas na po ang korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura na po ang inihaing impeachment, Ha? Nelson. Binasura na? Ito po, hawak ko po ngayon ang papel. Korte Suprema yan, Yes, ano ha? Ang sinasabi po, mga kababayan, mainit-init nakita mo itong papel na hawak ko. Oh, mainit-init pa. Uusok nga eh. Ay, naku, hindi. Oho, batay po sa report at mga maestrado mismo, Nelson, ha? Mga maestrado po ng kataas-taasang hukuman ng bumoto at 5 sa 8 maestrado ng hukuman ang nagsasabing dapat pong ibasura ang impeachment. Opo. Ano ha? Eh baka hindi pa po ninyo ito alam. 2 po naman ang bumoto para tanggihan, tuluyan na pong tanggihan ang motion ng impeachment. Ano ho? At ang desisyong ito, mga kababayan, ano ho, ay mukhang dapat ay matanggap ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Breaking news po ito. Nagulat ako dyan, Oho. Parang wala naman ako Nag-browse ako ng mga news, wala naman ako nakita ganyan. Bago pa lang, Nelson. Sabi ko nga sa iyo. Sigurado ka dyan, ha? Ano lang natin yan. Baka naman katulad yan dyan nung isang report na di umano ang dating Pangulong Duterte ay nag-apply ng asylum. Ano ang batayan niya? Mapagkakatiwalaang source. Hindi. Yun ang, minsan, yung mga mapagkakatiwalaang source, hindi mapagkakatiwalaan yun. Alam mo sa media, yan ang ating palusot lagi, batay sa mapagkakatiwalaang source. Ay, ito po sa atin, hawak natin ng desisyon. Ayan, hindi yung source yan. Hindi po. At may bilang nga, sabi ko nga sa iyo, out of 8, 5 na maestrado po ang bumoto at sinasabing dapat ibasura ang impeachment. Teka muna. Kasi nag-cover ako ng Supreme Court. Oo. Ang alam kong maestrado ng Korte Suprema ay 15. Yes. Ayun yung unbank. Oo. Unbank yun. Ay, ano ba yan? Wala. Ay, ito, division. Division ito. Hindi pa po ito... Sigurado ka. Kasi ang alam kong mga division, 5 lang sila eh. Ito... Para sumobra yan, 8. Oho. 5, ang alam ko, pinakamarami sa isang division. Ang alam ko, nagsimula sa 3 mapila, naging 8. Ganun. Yun, kaya out, 8, 5, out Tatawagan of ko 8. yung kakilala kong justice, Kung totoo Si yan. Jomar Canlas. hindi. Justice Jomar Canlas. Retired na yan eh. Oo nga, Ito oo. ay active, ha? Oho. Tanong ko muna. Sige. Ito, kayo, wala kayong kabilib-bilib sa akin eh. Ha? Oo. Hello? Speaker phone mo para... Meron nga? Meron. Oo. Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Meron nga daw. Meron. Hindi ba tatanggap ito ng ating mga kababayan? Ituloy mo na. Ibalita mo na kung anong detalye. Baka sabihin nila fake news yan. Ibinasura po, mga kababayan, lakas niyo po yung volume ng inyong mga telebisyon, radyo at saka ng social media account. Ito na po ang latest, may kinalaman po sa impeachment complaint na kinakaharap ng mataas na opisyal ng South Korea. Ha? Ibinasura po ng konstitusyonal na hukuman ng South Korea ang impeachment laban kay Prime Minister Han Duck-soo nito lamang Lunes kahapon. Yan po, matapos ang desisyon, magbabalik ito sa kanyang tungkulin bilang acting president ng South Korea. Bumoto ang 5 sa 8 maestrado ng hukuman upang ibasura po ang impeachment, habang 2 ang bumoto upang tuluyang tanggihan ang motion po ng impeachment. So, kumpirmado po. Hindi po iyan fake news. Baka sabihin nyo, kayong 2 kamoting kahoy, fake news kayo. Hindi po. Oo nga. Totoo pala, no? Kung Kaya ibinasura. lang sa South Korea. South Korea po ito. Kasi ang unang parang, sa bagay, wala ka naman binanggit na Pilipinas. Ay, wala. Alam mo naman tayo, napakaingat natin sa mga bagay-bagay na yan. Kaya nga. Oo, tama-tama yan kasi dapat talagang maging maingat. Napakarami ng taga-subaybay natin eh. Alam mo, minsan tayo mga mamamahayag, di ba? Sabi, di ba lagi ko nung nabubuhay pa ang Katotoy Talastas, lagi ko narinig sa kanya yung slip of the foot, always recover. Di ba? Slip of the tongue, ay hindi mo na, wala ka na magagawa. Kapag ka nasabi mo na yan. Ayun nga. Kapag ikaw ay niya ay natapilok, o naman, paa mo yan eh. Pwede mong bawiin anytime. Ito ngayon dyan ang problema. Bakit? Kasi kapag ang mga vlogger, yung hindi mainstream media, ang tawag nila vlogger ang nagkamali ng ganun, ay fake news kaagad. Yun lang. Paano kung mainstream media ang nag-report ng hindi naman pala tama o hindi naman totoo? May tawag tayo dyan, Nelson. Ano yun? Kuryente. Nakuryentean niya.
Oho. Hindi, kung, Sa mainstream media, tawag yun ang tawag rin. Hindi, kung gumamit ka naman ng ito hindi pa konfirmado, ito ay galing lang sa isang source. Mapagkakatiwalaang source. Ito po yung isa sa pinag-uusapan natin ay yung di umano ay pag-apply ng asylum ni dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. Di ba? May nakuryente ba dyan? Hindi, nung nakaraan pa. Yun nga, oo. Kasi noong mga nakakarang araw, inireport eh. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahanda na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis. 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. May nag-report eh. Ganun. At ang ginamit nga ay mapagkakatiwalaang source. Sino yan? Huwag na nating banggitin, Jen. Sinong tatay yan? Hindi. At ito naman, Jen, in fairness naman sa Malacanang, mismong Malacanang nang nagsabi, wala ko kaming impormasyon. Tama eh, di ba? Pero bago mo ituloy yan, tila yata yung spokesperson mismo ng ng China? China. Chinese government. Nagsabing walang ganun. Pero naunang nag-react dito Malacanang. Naunang nag-react ang Malacanang muna. Kaya, Okay. kasi sabihin natin ay kung saan tayo, kung ano nang tama, di ba? Oo. Sa tingin ko nga, tama nga yung paliwanag ng Malacanang na wala siya matatanggap na impormasyon dahil imposible nga mag-apply ng asylum nang umuwi agad, di ba? Para nag-enroll ka, hindi ka na pumasok sa school. Ayun. Pakinggan nga natin yung Sige una nga. muna, yung palasyo ng Malacanang tungkol ho sa paliwanag nila dito. Kasi tama eh. Pakinggan ho natin. Wala po kami ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ayun. Ang tinutukoy ni Atty. Claire yung asylum. May nagtanong eh. Oho. Meron ho kasing report tungkol sa nag-apply ng asylum ang dating Pangulo. Meron ho ba kayong impormasyon dito? Oho. Tama si Atty. Claire Castro. Walang ganon. Wala silang natatanggap na impormasyon. Oho. At noon una ko nga makita yung report o marinig, parang sabi ko, parang tingnan ko nga paano mag-apply ang asylum. Oo. Kasi ang sabi ng China, pagka kayo nakatanggap ng report, mga mamamahayag, tingnan nyo muna. Parang ikaw muna, mag-isip ka muna bago mo ilabas kung ito ba ay totoo. Di ba? Maaari kasi mag-report ka niya kasi sapagkat wala ka rin sapat na kabatiran kung ano proseso ng asylum. Pwede ka naman mag-research. Ayun na nga, makikita mo naman talaga eh. Ito ho yung paliwanag naman ng China. Okay. Yung Baka magkahirap-hirap tayo dyan, ha? spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, Okay. si Go Jai-kun. Si Go. Si Go. Jai-kun yan eh. Jai-kun. Yes. Ang sabi niya, Ang Duterte anyat ang kanyang pamilya, wala niyang ini-apply na asylum Yun. sa China. At yung kanyang pagpunta sa Hong Kong ay ang kanyang pribadong kapasidad. Yes. Sapagkat doon na naman ang Hong Kong naman, wala tayong visa dyan, di ba? Anytime makakapunta tayo. Gusto mo yan, punta tayo pagkatapos ng programa. Pwede. Di ba? Oo, Di ba tayo- one month yan di ba? Na pwede ka magstay doon eh. Ayun na nga, Ayun na pala. Ang ibig nating sabihin dito, Jen, Oo. yan bang source ng balita mo ay yan man ay mainstream, Oo. yan man ay vlogger, o kung saan man, social media man, dapat maintindihan muna natin, isipin din natin kung totoo ba yung binabalita nito? Di ba? Kasi ang dami nag-react doon dati talaga. So, nung tagpo na yun, lalo na nga nung nabalita sa ilan pong mainstream media na ang dating Pangulo at ang kanyang pamilya nag-apply ng asylum Yes. sa Hong Kong. Kaya nga. Kaya dating sabi, naku, tatakas na niya ang Pangulong Duterte. Kaya nagpunta doon sa Hong Kong. Tatakas na yan, hindi na babalik sa Pilipinas yan. Yun nga. Nag-apply na sila ng asylum batay sa aming mapagkakatiwala ang source. Ayun pala dito kay Go Jiankun. Wala. Wala nga. At sinabi rin po ng Malacanang kasi ang asylum nason, kung di ako nagkakamali, ipinaalam yan sa bansa, sa mamamayan kung saan bansa nang galing. Tsaka makikita rin, Jen, Ayun. Tsaka yun lang sa steps eh. Kung ikaw talagang gusto mo mag-apply ng asylum, hindi ka muna uuwi, di ba? Ay, tama. Kasi hintay mo. Alam mo, nag-apply ka, umuwi ka, hindi mo na hinintay. Ako, pinaka-latest na halimbawa dyan, si Atty. Harry Roque. Ayan nga, no? Pero nag-apply siya ng asylum. Andun siya ngayon. Dapat nga, sabi siya, kukunin siya ng abogado ni Digong. Sabi ni BP Inday Isara, hindi na kasi... Kasi yung asylum mo. Kasi
i-pursue mo yung asylum mo, Makakagulo ka lang eh. oo nga. Tama naman. Kasi nga naman, marami ka rin prosesong gagawin dyan. Kasi pag hindi mo nasikaso yung asylum mo, pauwiin ka sa Pilipinas, huli ka. Oh. Yun nga. Yun ang pinakahalimbawa. Yes. Oh. Kaya Halimbawa, ibabalita ko, si Atty. Harry Roque ay nag-apply ng asylum sa the Netherlands. Batay sa aking impormasyon. Oh. Tama talaga nag-apply siya. Tama. Oho. Tama. Sapagkat nanatili siya hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Oh, yun. Kaya nga sinasabi natin dito, Jen, ang dapat maintindihan natin mga babayan, saan man galing yung balita? Oho. Ano mang ito man ay mainstream o hindi, pwede kasi magkamali, di ba? Okay. Kaya dapat talagang pag narinig mo, halimbawa, may duda ka, Totoo. pwede na, ngayon mabilis na mag-research eh. Totoo. I-research mo muna. Di ba? Huwag mo nang share ng share o react ng react. Tingnan muna natin kung totoo o hindi. Di Sabi ko ba? nga sa Bisay, dito sa ating palatundun, ingat na tayo. Minsan may lumulusot pa rin. Yes. Di ba? At siyempre, pagka Oh. nagkamali ka naman, sasabihin mo, pasensya no, nagkamali ka na di ba? Yun ang kaibahan ng broadcast sa print na song. Kasi sa broadcast, ngayon, di ba, nagtatalakay tayo. May nagkamali. Anytime, pwede mo, kayo na po, nasabi namin ng ganito, ha. Ngayon po, itinatama namin ito. Yun nga. Sa print, kahit na mag-addendum ka, ilang araw nang lilipas bago ka na mag-addendum, Yes, di ba? tama. Oo. May babala dyan, ang TRICOM. Ayun ang sinasabi ko. Ayan, ha? Nakakita na ngayon sila ng dahilan. Ang problema, ang binababalaan lang nila dito, ay hindi naman lahat eh. Ano nun? Ito ang puna ko rito, di ba? Oho. Kung magbababala ka nang gusto mo ay makaiwas tayo sa fake news, dapat wala kang sisinunod. Huwag kang magtatag, di ba? Huwag kang magle-label. Sabi, babala. Oo. Para sa lahat yung babala na yan. Ang ibig bang sabihin, pwedeng mag-fake news. Ang iba, maliban dito sa mga tinutukoy mo na hindi po pwede. Para ka nagbabala. Babala para sa mga gwapo. Hindi naman po pwede. Lahat na ng tao magbabala ka na, di ba? Kami dalawa lang ni Jen ang maapektuhan. Kami lang. Ano sabi ba dyan? Eto po, nagbabala po si House Committee on Public Accounts Chairman Joseph Stephen Caraps Paduano Aba, si Kong Karams. sa mga vlogger at social media influencers na humarap sa pagdinig ng House TRICOM, yung mga... Ano nakaraan, sila Atty. Trixie, marami, Tapos sila, yung iba umiyak di ba? Tama, oo. At yung iba, sige po, ako nga fake news, ha? Oo, ako nga po, mali talaga ako Oo, ganun na. Ang Pero alam mo yung pag-amin na yun? Oo. Hindi ko alam kung totoong pag-amin. Hindi, ano lang yun, syempre. Sarkastiko yung pag-amin. Yes. Oo, di ba? Oo. Para matigil ka na. Sige, matigil ka na. Parang ganun ang dating eh. Oo. Para sabihin mo, ako na pumatay. Kahit kay Rizal, parang Oo. ganun yun eh. Ha? Sige. Ang sabi niya, ang babala niya, oy, yung mga pumunta rito, iko-contempt namin kayo, ha? Oh. Kapag ka inatake nyo ang komite matapos ang pagdinig. Iba, tama nga naman. Tama naman si Kong Karams yan. Ganun ba? Oo. Di ba? O batid doon, di ba? Oo. Yung babait. Oo. Nung umuwi, Nung pag-uwi. gumawa ng content na, ito naman si... Oo, binanatan sila. Binanatan. So, mako-contempt sila doon? Noon anya nandito kayo, hindi kayo makabasag pinggan. Akala nyo po kayo ng po sa amin. Yes, Your Honor, Your Honor. Ganun ba? Tapos nung nakauwi kayo eh. So ang sabi ni Kong Karams, pagka kami binanatan ninyo, matapos na kayo nandito, ano mangyayari? Yayariin namin kayo. Kasi hindi pa naman tapos ang hearing. Ah. Dahil ang susunod na schedule ay April 8. Oho. Kaya kapag ka kayo, mga vlogger, ang nakalagay nga dito, mga pro Duterte vlogger, pagka kayo gumawa ng content na binabatikas nyo yung TRICOM, Oho. papatawag namin uli kayo, iko-contempt namin kayo. Ayun. So hindi sila dapat na batikusin at hindi sila dapat na magsalita ng ano masama. Yes. Oho. Oo. Bakit nakasalalay lang sa kanila? Kung anong totoo at kung anong tama, saan mang anggulo, pilipit na ang kwento. Lahat gagawin upang manatili sa trono. Fake news ang tabuhan, kung kritiko gustong busalan. Lumaban kayo ng patas, hindi yung ganyan karahas. Dahil may kapangyarihan, yung gusto mo lang dapat pakinggan. Sino ang paniniwalaan? Sino ang armado ng katotohanan? Kasinungalingan daw ay bubusalan, pero bakit parang hindi naman? Fake news ang di umano kinikitil, pero malayang pagpapahayag ang sinisiil. Yeah.